Oh, hindi sa atin yan. Yan ang sigaw ng mga DDS, mga kababayan na nakikita nyo na ho ba, mga bossing, yung kanilang naratibo, kung paano nila i-feed sa taong bayan, sa mamamayang Pilipino, na sa China ang West Philippine Sea. Hindi sa atin yan, mga kababayan. Yan ang lagi nilang sinasabi ngayon. Napapansin ko ho, madami na yung mga nagpo-post ng mga ganyan. At kunyari, pinapaintindi sa mga mamamayang Pilipino na hindi sa atin ang West Philippine Sea. Natigilan na natin. Mali yung claims natin. Yan ang ating mga pag-uusapan sa gabing ito. Kaya po kung para po doon sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel ay dapat po pindutin nyo na po yung subscribe button upang sa ganun kayo ay laging ino-notify ni YouTube pag nag-uumpisa na po tayo ng ating mga talakayan, mga bossing. At syempre ho, mga bossing, sabi ni Shiro Kansaki, mukhang papasok na si Idol Mark. Oho, no? Sisingit lang tayo. Miski sabihin na nating 30 minutos hanggang 40 minutos na pagbablog ho at pagbibigay ng reaksyon. Pero bago tayo rumekta, mga bossing, shoutout doon sa buong Saresa Force family at shoutout po doon sa mga nandyan na kagaya ni Danilo Espejo, Adela Braso, si Ma'am Delia Rosario, si Aurelia Adena, si Mark Estacador at si Shiro Kansaki. Uumpisahan ko lang ito, mga kababayan. Dito sa, ewan ko, parang banta ito. No? Sabi ni Adjaman, hello, replay. Replay agad? Hindi pa nga natin natatapos replay agad. No? Parang banta ito sa mga kagaya natin na hindi nakasuporta kay Vice Presidente. Ay, si Daryl Yap. Daryl Yap, ayan mga kababayan, minsan minsan nakakwentuhan, nakausap ko na din to sa Facebook, no, nung kami ay friends pa. Pero simula ho, mga bossing, noong kailan ba yon? Nag-start akong bumatikos kay Amy Marcos, in-unfriend na ako doon sa Facebook. Okay lang naman, wala naman tayong problema doon, mga bossing, no? Yung pagkaka-caption niya, yung pagkakalagay niya, tapusin mo silang lahat. Tatanungin ko kayo sa inyo, dyan mga boss chief amo sir, dyan sa comment section, ano ang pagkakaintindi nyo dito? Ma'am Aba, nandiyan ka, si Chaycher nandiyan, no? Ano ang pagkakaintindi nyo dito? Ako kasi, ang pagkakaintindi ko, tapusin mo silang lahat, na kapag ka nakabalik sa pwesto ang mga Duterte, o miski man lang ang Vice Presidente, tapos tayong lahat. No? Kumbaga, ano unang papasok sa isip mo dyan? Patay tayong lahat. No? Para sa akin, pagbabanta na kapag ka nakabalik ang mga Duterte, yari lahat ng mga bumabatikos. Ngayon no, mga bossing, syempre, ibang panahon na ho ngayon, mga kababayan. No? Hindi yun dati lagi lang tayong takot, lagi lang tayo nagpapauto. No, mga kababayan, mga boss chief amo sir. Ibang panahon na ngayon na yung tipo bang kapag yung nakita mo yung mga ganito, kakabahan ka na, hindi ho? No? Parang sa mga Duterte naman ho, normal na yung mga magbanta mga kababayan. Normal na yung mga magbanta at normal na yung mga ganito. Parang bukang bibig na lang ho lagi nila. Pag nakabalik ang mga Duterte, lalo na kayong mga vlogger, lagot kayo, dedo kayo. Di ba? Ngayon, parang lalo lang, syempre, pag nabasa ng mga ICC ito, pag nabasa ng International Criminal Court ang mga ganitong pahayag, lalo lang titibay yung kaso laban sa dating Pangulo na, talagang kapag kinakalaban sila, tinatapos nila yung mga kalaban. No? Idagdag mo pa yung mga dating pabalita na 20,000 hanggang 30,000 ang nabiktima doon sa tokhang-tokhang o oplan-tokhang ng dating Pangulong Duterte. Di ba sabi ni Legazpi, sino ba si Daryl? Bakit hindi niya sabihin ang tapusin tayong lahat? Pero ang dami nating tatapusin ho. Milyon ho ang uubusin ng mga Duterteng kapag pinatapos lahat ng hindi sumusuporta sa kanila. Hindi nila gayahin, si Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo ho, mga kababayan.
Yung mga hindi nakasuporta dati kay Pangulong Bongbong Marcos, ano ngayon? Gumagalang, sumusuporta, mga boss chief amo, sir. Bakit to? Eh kasi dinaan ni Pangulong Bongbong Marcos yung laban doon sa tamang pagtatrabaho. Di ba? Ngayon, tingnan nyo po yung mga kakamping, mga boss chief amo, sir. Yung mga kakamping, dati talagang galit na galit, inis na inis, lalong-lalo na ho, mga kababayan, nung panahon ng eleksyon. Pero ano ngayon? Nirerespeto nila ang ating Pangulo. Hindi nila gayahin na gano'n. Ano? Sa kanila, ang laging nasa utak, laging nasa isip nila, gantihan, bawian, yung mga hindi sumuporta sa kanila. Eh eto po ba talagang yung serbisyong bayan o pangtaong bayan? Hindi. No? Ang dapat kapag ka ikaw ang mamumuno, tatanggalin mo sa isipan mo yung pagbawi o yung pagganti o yung pagpapatay sa mga hindi sumuporta sa iyo. Aalisin mo yun. Kasi ang unang-una mo ang agenda kaya ka tumatakbo bilang para sa taong bayan is serbisyuhan at ipakita sa kanila na karapat dapat ka. Hindi. Yung mga ganito ho na mga ipinapasok lang sa utak natin na yari kayo. Pag etong si Sara Duterte ay nakabalik. Pag etong sila Pulong ay nakabalik. Magtago. Di ba? Ganyan nga ho. Yun lagi mga kinokomento ng mga DDS. Magtago na kayo. No? Pag nakabalik si Sara Duterte. Ganyan. Kinakabahan tuloy yung Mark Ramos. Parang ayoko nang mag-vlog. No? Hindi ho. Hindi ho tayo hihinto sa pagbablog. Nitong mga nakaraang buwan lang ho kasi mga bossing, lalo na nung Pebrero, meron tayong kinakailangan tapusin no, na proyekto. Ngayon, which is ngayon lang po nakaka-recover ang ating katawan, ngayon lang po nakakakilos ng maayos at medyo nakakapagpahinga ng maayos. So ngayon lang tayo unti-unting bumabalik sa pagbablog mga bossing. Sabi ni Ardian, buti pa other country recognize ang West Philippine Sea is ours and appreciated PBBM, yet mga fake Filipinos, DDS trying hard to destroy Philippines. Oh, sabi, di ho ba? Ngayon ho mga kababayan, ito na yung sinasabi natin na buwan na mag-uumpisa na yung pagsulong ng impeachment ni Inday Sara Duterte. Sabi ni Legazpi, 1957, ma-impeach na si Inday Sara, di na makakabalik sa politika. Goodbye, Duterte clan. Which is, mga bossing, ayun na nga po. No? Ay hindi, bago tayo tumalon dyan sa impeachment, puntahan muna natin si dating Pangulong Duterte. Kasi yung mga DDS, ay nako, eto na naman ho, mga kababayan. Humihingi na naman po sila ng interim release.